programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga Ngayong Sabado, narito na nga ang ating pakaabangan sa abot kamay na pangarap. Dito nga na matagumpay itong si Irene na nakuha niya ang gusto dito kay Carlos. At dito naman nagbabanta itong si Carlos kay Irene na sana hindi daw makakalabas sa kwartong iyon ang kanilang ginawa. Subalit ay marami pa nga mga sinasabi itong si Irene na nagustuhan naman daw ni Carlos ang kanilang ginawa dahil mag-asawa pa rin naman daw sila at dapat malalaman daw ni Lynette na pwede namang hiwalayan ni Carlos upang mapawalang bisa ang kanilang kasal dahil manatili pa rin kasal itong si Carlos dito nga kay Irene. Sa kabilang banda, sinabi rin ni Irene dito kay Carlos na nakita na nga daw niya itong si RJ at bagay na bagay daw itong si Lynette kay RJ at ginagamit lang daw ni Lynette itong si Carlos na pagiging rebound dahil sa mahal pa rin daw ni Lynette itong si RJ. Samantala, nakausap naman ni Eric itong si Madam Lutos at siya mismo ang nagsabi nito na niloloko lang siya ni Giselle dahil naiwan nga ni Giselle ang kanyang cellphone habang pinapatawag siya ng mga pulis upang makakuha ng updates tungkol dito kay Carla kung kumusta na nga ba ang operasyon na ito. Kaya naman, nang pumasok itong si Eric dito sa conference room ay sakto na nagre-ring ang cellphone ni Giselle at ito na ngang si Lutos ang tumatawag. Kaya nasira lahat ng plano ni Giselle dahil sa kagagawan nga dito ni Eric. At nang pinakuha nga ni Giselle ang kanyang cellphone ng kanyang secretary ay dito nga na tumawag ulit si Lutos at dito na sinabi na kung ano-ano na pagbayaran ni Giselle ang kanyang panluloko sa kanya dahil hindi naman daw totoo na hindi na operahan ng kanyang anak dahil ipinatutuloy nga ni Giselle ang operasyon. Kaya humanda na daw ito ng pa-buffet itong si Giselle dahil 4 daw ang kanyang paglalamaya. Dito nag-iiyak ng husto itong si Giselle dahil hindi na nga daw niya alam kung ano ang kanyang gagawin dahil porsigido na nga itong si Lutos na pagbabayarin itong mahal sa buhay ni Giselle na sila Annalyn at si RJ at Lynette at si Zoe. Kaya naman agad na pinuntahan ni Lutos itong sina Annalyn at Lynette at dito na hinila ni Lutos itong si Annalyn dahil siya daw magbabayad sa pangloloko na ginawa ni Giselle sa kanya. At dito naman na sinubukang pigilan ni Lynette subalit ay wala na nga itong nagawa at nakikiusap si Lynette na siya na lamang daw ang saktan at wag daw itong si Annalyn. At dito naman na sinabi ni Lutos kay Lynette na pumunta itong si Lynette sa Apex at dalhin ang kanyang anak dito sa harap mismo ni Lutos kapalit ng kaligtasan dito ni Annalyn. Subalit tila nagbago na naman ang isip dito ni Lutos at dito nga na nabanggit ni Annalyn na si Carla at ito pala ang ina niya na si Leticia Madrigal. At dito naman na sinabi ni Leticia o Lutos na hindi siya maniniwala dito kay Annalyn na kilala niya ang kanyang anak dahil pare-parehas lamang daw sila ay manloloko. At dito sinubukan ni RJ na pigilan sana ang pananakit ni Lutos kay Annalyn at Lynette subalit wala na nga magawa pa itong si RJ dahil sinaktan na rin siya ng mga kasamahan dito ni Lutos. At pinaghiwalay naman itong si Zoe at Moira dahil natunugan na parang may binabalak itong si Moira at Zoe. Subalit habang nagkakagulo ay kinuha naman ang pagkakataon ni Moira na makatakas sa loob ng city jail. Kaya nakalabas nga ito nang wala silang kalam-alam. At dito naman na palapit itong si Chang Susan at Diyosa sa bahay ni Carlos. Dahil puntahan nga nila ito upang malaman na nasa peligro nga kanyang asawa na si Lynette. Subalit si Aling Susan pala ang masorpresa na makita itong si Carlos at itong si Irene. Kaya malalaman nga dito ni Lynette na ito pala pinagagawa ng kanyang asawa habang nasa pangarib na ito. At dito naman malalaman ni Aling Susan na manluloko talaga itong si Carlos. Yan ang ating pakatutukan bukas sa abot kamay na pangarap. Yan lang po at marami pong salamat sa inyong panonood dito sa aking munting channel at hanggang sa muli. Bye-bye!